King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 877. Bibigyan kita ng 10 hininga para tumakas. Left-eyed Heavenly Emperor, dito nagtatapos ang lahat. Ang parang anino na espada ng Supreme Emperor Dark Knight ay mabilis na tumusok patungo sa nakaupong si Zhao Fang. Shoo! Ang espada ay tila lumampas sa limitasyon ng mga pisikal na bagay habang ito ay tumusok ng diretso sa likod ni Zhao Fang. Arg! Si Zhao Fang, naabala sa paglilinang, ay umiyak habang ang kanyang katawan ay nanigas. Wala man lang siyang kakayahan na lumaban. Ang eksenang ito ay parang kung paano nagawang tambangan ng Supreme Emperor Dark Knight si Duke Nanfeng. Masyadong mabilis ang Supreme Emperor Dark Knight, at walang nakaiwas sa kanya sa ganoong kalayuan. Higit pa rito, ang kanyang target ay nakatuon sa paglilinang, kaya ang kanyang mga pandama patungo sa labas ng mundo ay hamina. Shoo! Hindi damyugo ang lugar kung saan sinaksak si Zhao Fang. Sa halip, lumitaw ang mga tipak ng itim na usok at nagsimulang mabulok ang kanyang katawan. Kasabay nito, nagsimulang maglaho ang aura ng buhay. Tumaas ang kilay ni Supreme Emperor Dark Knight. Pakiramdam niya ay may mali. Palagi siyang gumagawa ng maraming paghahanda para sa anumang target na kanyang papatayin. Sa kasong ito, alam niya na ang left-eyed Heavenly Emperor ay hindi lang may eye bloodline na dalubhasa sa soul techniques, mayroon din siyang napakalakas na katawan. Ang hirap ng pagpatay kay Zhao Fang ay dapat na mas mataas pa kaysa kay Duke Nanfeng. Kahit na ang Supreme Emperor Dark Knight Sky Awakening Piercer ay isa sa 7 dakilang inheritance sacred weapons ng Dao of Assassination at naglalaman ng Black Fountain Poison ng Black Screen Corner, hindi niya dapat pinatay si Zhao Fang ng ganoon kadali. Shoo! Isang pamilyar na undulation ng Dao of Assassination at isang malamig na layunin ang lumitaw sa sandaling napagtanto niyang may mali. Meow meow! Isang parang anino na punyal ang tumusok sa likod ni Supreme Emperor Dark Knight. Ang aura ng dagger na ito ay kapantay ng kanyang Sky Awakening Piercer. Meow meow! Ang welga ng munting pas ang magnanakaw ay halos kasabay ng pagpapakawala ng Supreme Emperor Dark Knight sa kanyang pag-atake. Dahil dumaan siya sa kanyang pag-atake kay Zhao Fang, hindi niya nagawang iwasan ang pag-atake na dumating para sa kanya. The Shadow Kill Imperial Dagger. Namilipit ang katawan ni Supreme Emperor Dark Knight habang damaloy ang sakit sa kanyang katawan. Kung ito ay isang normal na pag-atake, hindi niya ito ilalagay sa kanyang mga mata. Sa pinakamarami, mawawala lang sa kanya ang isa sa kanyang 8-winged Shadow Doppelgangers. Gayunpaman, ang Shadow Kill Imperial Dagger ng maliit na magnanakaw na pusa at ang mga nakakasakit na diskarte nito ay parehong mula sa Dao of Assassination at sinalungat ang kanyang bloodline. Ang lalong nagpalamig sa kanya ay ang Zhao Fang na kanyang sinaksak ay hindi talaga si Zhao Fang. Isang malakas na boom ang tumunog sa buong kaluluwa dimensyon, na parang 10,000 arko ng kidlat ay dumurog. Ang katawan ni Supreme Emperor Dark Knight ay nasugatan, at isang boom ang kumaluskos sa buong kaluluwa niya. Bam! Sa susunod na sandali, isang nangingibabaw na pisikal na puwersa ang dumurog sa katawan ni Supreme Emperor Dark Knight habang siya ay natatakpan ng gininto ang asol na liwanag. Boom! Boom! Bam! Ang buong gusali kung saan nililinang ni Zhao Fang ay naging alikabok. Supreme Emperor Dark Knight, hinihintay kita. Ang gininto ang asol na sacred body ni Zhao Fang ay nagpatangkad sa kanya habang pinakawalan niya ang kanyang sacred lightning dominating fist. Ang tunay na Zhao Fang ay nililinang sa ibaba. Ang tanawin ng kanyang paglilinang ay talagang totoo, ngunit ang Zhao Fang na nasaksak ay isang spiritual flesh snow jade lotus root na katawan lamang. Dahil ang tunay na Zhao Fang ay direktang nagtatanim sa ibaba, mahirap mapansin ang pagkakaiba. Higit pa rito, pinaupo ni Zhao Fang ang maliit na pas ang magnanakaw na tahimik sa isang sulok sa likod ng peke. Hanggat sinasaksak ng Supreme Emperor Dark Knight ang pekeng Zhao Fang, hindi niya maiiwasan ang pananambang ng maliit na magnanakaw na pusa. Nahulog ako dito. Ang katawan ni Supreme Emperor Dark Knight ay itinapon sa kalangitan habang siya ay nasugatan ng pinagsamang puwersa ni Zhao Fang at ng maliit na pas ang magnanakaw. Bagamat maliksi ang kanyang diskarte sa paggalaw, ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay nakalock sa kanya. Sacred Lightning Dominating Fist.
Nagpakawala si Zhao Feng ng mga higanteng suntok na tila nag-aapoy sa kalangitan sa bawat oras. Bam! Bam! Boom! Sa ilalim ng tuloy-tuloy na barrage ng Sacred Lightning Dominating Fist at Bloodline ng Blood Devil Son ni Zhao Feng, ang katawan ni Supreme Emperor Dark Knight ay nabasag at naging abo dahil sa epekto ng pag-aapoy. Anong kakaibang pamamaraan ng 8-Wing Darkness Doppelganger? Nakita ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng ang dalawang figure na lumitaw mula sa katawan ni Supreme Emperor Dark Knight. Ang isa sa kanila ay isang doppelganger, na sumisipsip ng karamihan sa pinsala at nawasak. Sa kabilang banda, ang tunay na katawan ay naging bahid ng madilim na liwanag at gumamit ng pamamaraan na katulad ng maliit na pasang magnanakaw. Shua! Ang isang pares ng mga pakpak ng paniki ay nagpalawak sa likod ng Supreme Emperor Dark Knight habang siya ay sumanib sa kadiliman sa nakakagulat na bilis. Sa isang kisap mata, ang tunay na Supreme Emperor Dark Knight ay umalis na sa Dux Palace. Style niya ang umalis pagkatapos ng isang suntok, hindi alintana kung nagtagumpay siya o hindi. Kahit na hindi, si Zhao Feng at ang maliit na pasang magnanakaw ay parehong tinambangan at nasugatan siya. Bastos, ang lakas ng loob mong pumunta muli sa Dux Palace. Isang malakas na boses ang umalangaw-ngaw mula sa kaibuturan ng Dux Palace. Weng! Isang lilang gintong liwanag ang bumaril sa kalangitan at pumuno sa hangin. Battle power ng isang quasi-sacred lord. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng Supreme Emperor Dark Knight. Alam niya na si Duke Nanfeng ay hindi namatay, ngunit hindi niya inaasahan na ang Duke ay magiging mas malakas. Weng! Ang lugar sa paligid ng Supreme Emperor Dark Knight ay natabunan ng isang purple golden glow na naghugas sa lahat ng dinadaanan nito, at ang kanyang figure ay piniga. Supreme Emperor Dark Knight. Nakikita ng mga eksperto sa loob ng Dux Palace ang isang lalaking hindi tao na may pares ng pakpak ng paniki at slim figure. Ang lalaking hindi tao ay natatakpan ng maitim na kaliskis at napapalibutan ng kadiliman, na para bang bahagi siya ng mga anino mismo. Itago mo dito ang bastos na ito. Si Duke Nanfeng ay lumukso sa hangin at nagpakawala ng maningning na kinang ng lila at ginto. Habang ang liwanag na ito ay mukhang maganda at maganda, ang kapangyarihan nito ay nalampasan ang lahat ng naruroon. Lightning Wings Flying Technique. Isang pares ng Wind Lightning Wings ang nabuo sa likod ni Zhao Feng habang umaakyat siya patungo sa Supreme Emperor Dark Knight. 8-Wing Shadow Sky Piercer. Malamig na tumawa ang Supreme Emperor Dark Knight habang ang mga pakpak ng paniki sa likod niya ay naging 8 talam at hiniwa sa 8 direksyon. Shoo 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 shoo. 8 talam ng liwanag ang agad na naghiwa sa lilang gintong liwanag. Ang kapangyarihan mula sa bawat talam ay halos maihahambing sa pag-atake ng isang pinakamataas na emperor. Ang higit na hindi ka panipaniwala, ang 8 sinag ng Bloody Light na ito ay medyo maliksi, at hindi bababa sa 4 sa kanila ang hiniwa patungo kina Zhao Feng at Duke Nanfeng. Basag. Nabasag ng mga kamao ni Zhao Feng ang 2 sa mga Blade Light. Madali ring nasira ni Duke Nanfeng ang 2 beam gamit ang kanyang quasi-sacred lord na kapangyarihan. Ang problema ay kailangan pa niyang bantayan ang iba pang mga Blade Light dahil sasaktan nila ang iba sa loob ng Dux Palace. Nangangahulugan ito na si Duke Nanfeng ay nawalan ng pagkilala sa Supreme Emperor Dark Knight dahil kailangan niyang tulungan ang iba. Ilang doppelganger mayroon ang lalaking ito. Nahadjap ng kaliwang mata ni Zhao Feng ang isang may pakpak na figure na lumilipad sa hangin. Shua! Sa labas ng Great Island Zone, sa walang limitasyong karagatan, biglang kumurap ang isang madilim na liwanag at nabuo ang figure ng isang lalaking may pakpak ng paniki at mahinang ekspresyon. Tulad ng inaasahan sa Left-Eyed Heavenly Emperor. Nagawa mo akong mabaigo, ngunit kakasimula pa lang ng bangungot mo. Walang sino man sa ibaba ng Mystic Light Realm ang makakatakas mula sa aking mga assassinations. Malamig na tumingin sa ibaba ang Supreme Emperor Dark Knight. Ang mga ekspresyon ni Duke Nanfeng at kasama sa loob ng Dux Palace ay bahagyang pangit. Ito ang pangalawang beses na pumasok ang Supreme Emperor Dark Knight sa Dux Palace. Gayunpaman, sa bilis lang, hindi naabutan ni Duke Nanfeng ang kataas-taasang Emperor Dark Knight kahit na may kapangyarihang labanan ng isang quasi-sacred lord. Isang tao lang sa Dux Palace ang may kalmadong ekspresyon, si Zhao Feng. Sa pagkakataong ito,
Tinambangan siya at hinikayat si Supreme Emperor Dark Knight na patayin siya, at nagtagumpay siyang masugatan ang kanyang target. Supreme Emperor Dark Knight, bibigyan kita ng 10 hininga para tumakas. Nanatiling kalmado ang batang may purple na buhok, ngunit ang kanyang kaliwang mata ay nakalock sa Supreme Emperor Dark Knight. Ano? Nang marinig iyon, nanginginig ang puso ni Supreme Emperor Dark Knight, at ang lahat sa loob ng Duke's Palace ay tumingin kay Zhao Feng nang hindi makapaniwala. Nakatayo lang roon si Zhao Feng at hindi siya hinabol. Ang kanyang kaliwang mata ay tila binabalewala ang mga limitasyon ng espasyo at nakalock sa Supreme Emperor Dark Knight. Junior, ikaw ang unang nagsabi ng ganyan sa akin. Puno ng lamig ang mukha ni Supreme Emperor Dark Knight, ngunit kailangan niyang umalis. Talagang hindi siya ang kapareha ni Duke Nanfeng at Zhao Feng. Bilang isa sa mga nangungunang mamamatay tao, hindi siya nagpakadalubhasa sa pakikipaglaban. Bagamat ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay malapit sa isang quasi-sacred lord, ang kanyang tsansa na manalo laban kay Zhao Feng, Demonic Emperor Zuan Luo, at iba pang ganoong kalibre ay hindi mataas. Si Zhao Feng ay nanatiling hindi kumikibo at nagsimulang magbilang. Gustong kumilos ni Duke Nanfeng sa tabi niya ngunit pinigilan siya ni Zhao Feng. Zhao Feng, sana ay hindi maging biro ang iyong mga salita. Pinigilan ng Supreme Emperor Dark Knight ang galit at pagkabigla sa kanyang puso nang siya ay naging isang bahid ng madilim na liwanag at mabilis na tumakbo patungo sa walang limitasyong karagatan. Hindi pa natatapos ang 10 paghinga, kaya hindi agad siya hinabol ni Zhao Feng. Dama po ang kanyang tingin kay Duke Nanfeng. Duke, kakailanganin ko ang iyong Cloud Silkworm Saint Butterfly para patayin ang bastos na ito. Ngumiti si Zhao Feng. Zhao Feng, talagang iniisip mong habulin ang Supreme Emperor Dark Knight ng mag-isa? Tanong ni Duke Nanfeng sa mataimtim na tono. Alam niyang hindi niya mapipigilan si Zhao Feng. Sa Cloud Silkworm Saint Butterfly, 70 hanggang 80% ang tiwala ko. Sagot ni Zhao Feng. Ang panahon ng 10 paghinga ay unti-unting lumalapit, at walang pag-aalinlangan na inilabas ni Duke Nanfeng ang Cloud Silkworm Saint Butterfly. Tuwang-tuwa ang Cloud Silkworm Saint Butterfly nang makita nito si Zhao Feng at ang maliit na pas-ang magnanakaw, at hindi nagtagal ay nakipaglaro ito sa maliit na pas-ang magnanakaw. Inabot ni Zhao Feng at inilagay ang Cloud Silkworm Saint Butterfly at ang maliit na pas-ang magnanakaw sa Misty Spatial World. Zhao Feng, mag-ingat ka. Huwag maliitin ang Supreme Emperor Dark Knight, at mag-ingat sa kanyang mga counter-attacks. Babala ni Duke Nanfeng. Duke, pakiusap, mangyaring hamunuhan. Babalik ako kaagad. Pagkatapos sabihin iyon, lumawak ang mga pakpak ni Zhao Feng, at siya ay naging isang bahid ng liwanag at tumungo sa walang limitasyong karagatan. Lightning. Wings. Spatial. Flash. Isang liwanag ang bumungad sa mga mata ni Zhao Feng habang ang mga pakpak sa likod niya ay naglabas ng maningning na kislap ng liwanag na nagpapataas ng kanyang bilis sa pinakamataas. Sobrang bilis. Bulalas ni Duke Nanfeng at ng iba pa sa loob ng Duke's Palace. King of Gods, Kabanata 878. Tuktok ng Assassination World. Ang Lightning Wings Spatial Flash ay ang pinakamataas na antas na pamamaraan ng Wind Lightning Inheritance. Hindi na ito puro paglipad. Sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng space, ang gumagamit ay maaaring agad na kumurap ng malalayong distansya. Shua. Shua. Whoosh. Nakikita ng isang tao ang isang arco ng kidlat na kumukurap sa walang limitasyong karagatan. Ang bawat pagpikit ay mahigit 10,000 milya ang layo sa isa't isa. Siyempre, dahil ito ay nasa walang limitasyong karagatan, nagkaroon ng mas kaunting resistensya, gravity, at kung ano pa. Kaya, sino man ay higit sa 10 beses na mas mabilis dito kaysa sa loob ng bansa. Nangangahulugan ito na, sa walang limitasyong karagatan, si Zhao Feng ay nakapaglakbay ng 10,000 milya sa isang kisap mata, at iyon ay nasa ilalim pa rin ng katotohanan na hindi niya ibinibigay ang lahat. Matapos muling linangin at matutunan ang 5 Elemental Wind Lightning Technique, ang Wind Lightning True Yuan ni Zhao Feng ay mas makapal at mas malalim kaysa sa kanyang nakaraang buhay. Ang paggamit ngayon ng Lightning Wings Spatial Flash ay parang isda na lumalangoy sa tubig. Sa ibang lugar sa walang limitasyong karagatan. Anong biro? Binibigyan ako ng 10 hininga para tumakas.
Hindi ba natatakot ang batang iyon na putulin ng hangin ang kanyang dila? Ang balangkas ng Supreme Emperor Dark Knight ay makikita sa loob ng isang madilim na liwanag. Matapos umalis sa Duke's Palace, ginamit ng Supreme Emperor Dark Knight ang kanyang lihim na pamamaraan at lumipad ng 100,000 milya sa isang hininga. Nabuo ang panunuya sa mukha ng Supreme Emperor Dark Knight. Kung siya ay may 10 hininga ng oras, kahit na ang Mystic Light Realm Sacred Lords ay hindi makakahabol sa kanya. Bigla siyang lumingon. Talagang hindi siya hinabol ng junior na iyon. Mukhang ang gusto lang gawin ni Zhao Fang ay manalo sa mga salita. Whoosh! Habang iniisip iyon ng Supreme Emperor Dark Knight, ang tunog ng hangin at kidlat ay nagmula sa likuran niya kasabay ng mahinang spatial disturbance. Iyan. Paano ito posible? Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng Supreme Emperor Dark Knight, at nanlamig ang kanyang katawan matapos suriin ang kaguluhang iyon gamit ang kanyang Divine Sense. Isang kidlat ang kumikislap sa walang limitasyong karagatan at hinahabol siya. Sa bawat paghinga, ang distansya sa pagitan nila ay pinaikli ng ilang libong milya. Nakakatakot ang bilis. Halos lampasan na niya ang Mystic Light Realm Sacred Lords na hindi nagdadalubhasa sa bilis. Natakot si Supreme Emperor Dark Knight. Shua! Shua! Huminga siya ng malalim at naging bahid ng dilim na biglang nahati sa dalawa, pagkatapos ay lumipad palabas ng 7 o 8,000 milya bago naglaho. Naramdaman ni Zhao Fang na ang dalawang aura ay ganap na pareho. Kung ito ay isang normal na emperor o kahit isang quasi-sacred lord sa halip na siya, sila ay nalinlang at nawalan ng paningin sa target. Malamig na ngumisi si Zhao Fang at sinundan ang isa sa mga strike ng walang pag-aalinlangan. Lightning Wing Spatial Flash. Ang mga pakpak sa likod ni Zhao Fang ay nagpakawala muli ng makinang na liwanag habang siya ay naging isang arco ng kidlat na kumikislap sa hangin. Sa ilang paghinga lang, naabutan ni Zhao Fang ang isa sa mga nakatagong bahid ng kadiliman. Hindi ito epektibo. Sa wakas ay lumitaw ang gulat sa mukha ni Supreme Emperor Dark Knight. Hindi lang mas mabilis ang bilis ng kalaban kaysa sa kanya, mayroon din siyang profound track ang teknik. Sinalungat ng eye bloodline ni Zhao Fang ang lahat ng paraan para makatakas siya. Papalapit na sa kanya ang arco ng kidlat, at hindi niya ito naiwasan. Kung hindi ako makatakbo, ibibigay ko na lang ang lahat. Ang galit at pagkabaliw ay lumitaw sa mga mata ni Supreme Emperor Dark Knight. Marami siyang ipinagbabawal na pamamaraan na maaaring magbanta kahit sa Mystic Light Realm Sacred Lords. Isa o dalawa lang sa kanila ang maaaring matuno ang panganib na ito. Shua! Sa susunod na sandali, muling kumislap si Zhao Fang at ngayon ay nasa loob ng ilang dosenang milya ng Supreme Emperor Dark Knight. Ang deadliness ay sumilay sa mga mata ni Supreme Emperor Dark Knight habang nakumpleto ang teknik na ginagawa niya. Ang kailangan lang niyang gawin ay hintayin si Zhao Fang na makalapit ng kaunti at maka-counterattack. Gayunpaman, hindi gumalaw si Zhao Fang. Binuksan niya ang bloodline ng kanyang kaliwang mata, naglabas ng surge ng Soul Eye Bloodline Power. Soul Chains. Ang mga transparent na malakristal na purple chain ng kidlat ay dumaan sa Soul Dimension at nakabalot sa katawan ni Supreme Emperor Dark Knight. Agad na pinigilan ng Soul Chains ang kaluluwa ni Supreme Emperor Dark Knight at nagsimulang manhid sa kanya. Huwag! Nanlamig ang katawan ni Supreme Emperor Dark Knight. Nang mapigil ang kanyang kaluluwa, nawala ang kahulugan ng lahat ng pisikal na pag-atake. Ang Soul Chain na ito ay tinatawag ding Soul Restriction dahil ginamit ang mga ito upang paghigpitan ang kaluluwa. Gaano man kalakas ang labanan kapangyarihan ng isang tao, kung ang kanilang kaluluwa ay pinaghihigpitan, kung gayon ang lahat ay walang kabuluhan. Buksan. Ang kaluluwa ni Supreme Emperor Dark Knight ay mas malakas kaysa sa karamihan ng mga pick na Emperor, kaya nagkaroon siya ng kakayahang lumaban sa Soul Chains. Shoo! Lumitaw ang itim na usok mula sa transparent crystalline purple chain ng kidlat, at nagsimula silang maglabas ng kakaibang tunog. Sa pisikal na mundo, ang mga itim na apoy ay umalangaw sa paligid ng Supreme Emperor Dark Knight at tinakpan ang lahat sa loob ng 12-dosenang milya. Gayunpaman, nanatiling hindi natinag si Zhao Fang. Pinataas lang niya ang kanyang kapangyarihan na naghihigpit sa Supreme Emperor Dark Knight. Ang depensa ng kanyang Sacred Lightning Body ay napakataas,
kaya ang nagniningas na shockwave na nagawang pumatay sa mga hari ay hindi nagawang makapinsala sa kanya. Boom! 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 Dumami ang bilang ng mga purple lightning chain, at lumiwanag ang mga ito habang naglalabas sila ng sizzle ng God Tribulation lightning na kumulog sa kaluluwa ni Supreme Emperor Dark Knight. Arg! Nagsimulang magpumiglas at sumigaw si Supreme Emperor Dark Knight nang may natitira pang mga marka sa buong kaluluwa niya. Ang Supreme Emperor Dark Knight ay nagsimulang magpumiglas, at bahagya siyang nanginig habang patuloy ang paghampas ng God Tribulation lightning. Dahan-daang pinalakas ni Zhao Fang ang kanyang soul chains. Kapag ang paghihigpit ay umabot sa isang tiyak na antas, ang target ay mawawalan ng kompletong kontrol sa kanilang katawan. Dahil ang kaluluwa ni Supreme Emperor Dark Knight ay halos kapareho ng level ni Zhao Fang, hindi madali para sa kanya na gawin ito, ngunit sa kabutihang palad, magagamit ni Zhao Fang ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning upang madagdagan ang pinsala sa Supreme Emperor Dark Knight. Mahigit sa 100 paghinga mamaya, 60–70% ng kaluluwa ni Supreme Emperor Dark Knight ay kinulong ni Zhao Fang. Tungkol doon, bahagyang tumango si Zhao Fang at iwinagayway ang kanyang braso. Meow! Isang kulay pilak na kulay abong ilaw ang kumislap. Sa sumunod na sandali, isang maliit na kulay pilak na kulay abo na pusa at isang chubby na uod na silkworm ang lumitaw sa hangin sa itaas ng Supreme Emperor Dark Knight. Weng! Whoosh! Ibinuka ng maliit na uod ang kanyang bibig at iniluwa ang isang alon ng maraming kulay na seda na agad na bumabalot sa paligid ng Supreme Emperor Dark Knight. Sa isang kisap mata, ang Supreme Emperor Dark Knight ay naging isang multicolored sticky rice dumpling. Bam! Ang munting pas ang magnanakaw ay humawak ng pala at hinampas ang malagkit na rice dumpling. Nanginig ang katawan ni Supreme Emperor Dark Knight, at nakaramdam siya ng pagkahilo habang pinuputol ng bigla ang pag-atake ang lihim na pamamaraan na sinusubukan niyang gamitin. Boom! Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly pagkatapos ay mabilis na ibinaba ang mga pakpak nito at iniluwa ang isang alon ng maraming kulay na pollen sa malagkit na bigas na dumpling. Dream Pollen. Tapos na. Naramdaman ni Supreme Emperor Dark Knight na manhid ang kanyang katawan nang mawalan siya ng kontrol sa kanyang True Yuan. Dagdag pa sa katotohanang ginagamit ni Zhao Fang ang kanyang soul chains, ang Supreme Emperor Dark Knight ay ganap na nakakulong, at nawalan siya ng kakayahang lumaban. Hindi niya magawang sirain ang sarili. Ho! Nagpakawala ng hininga si Zhao Fang, ngunit pinanatili pa rin niya ang soul chains at ginamit ang God Tribulation Lightning para lalong hangina ang kaluluwa ni Supreme Emperor Dark Knight. Hindi niya talaga mabibigyan ng pagkakataon ang kalaban kung ang kalaban ay eksperto sa antas ng Supreme Emperor Dark Knight, kung hindi ay maaaring maging pangalawang Emperor of Death ang Supreme Emperor of Death at gumamit ng ipinagbabawal na pamamaraan tulad ng Cursed Words of Death para gawin si Zhao nagbabayad si Fang ng mabigat na presyo. Bukod dito, gusto ni Zhao Fang na buhayin ang Supreme Emperor Dark Knight. Kahit na i-destruct lang niya ang sarili nang hindi gumagamit ng ipinagbabawal na pamamaraan, ito ay isang malaking basura. Gaze of the God's Eye. Nag-activate ang eye bloodline ni Zhao Fang, at lumitaw ang walang katapusang purple whirlpool sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Dahil napakahina na ng kaluluwa ni Supreme Emperor Dark Knight, sinipsip ito sa dimensyon ng kaliwang mata ni Zhao Fang nang walang gaanong pagtutol. Lahat ng pumapasok sa sukat ng kanyang kaliwang mata ay pipigilan, kabilang ang ulo ng God Tribulation at ang mga kaluluwa ng mga Emperor. Shua. Unang inilagay ni Zhao Fang ang Supreme Emperor Dark Knight sa Misty Spatial World at pagkatapos ay ginamit ang Dark Heart Seal sa kanya. Ang pagpatay sa Supreme Emperor Dark Knight ay hindi masyadong mahirap para kay Zhao Fang. Ang kanyang layunin ay kontrolin ang isang mamamatay tao na may kapangyarihang labanan na malapit sa isang Sacred Lord. Ang Supreme Emperor Dark Knight ay nakatayo sa gitna ng tuktok ng mundo ng pagpatay sa Lord Dynasty. Ang Supreme Emperor Dark Knight ay lumahok pa sa pagpatay sa isang nasugatan na Sacred Lord at nagtagumpay. Mula dito, makikita ng isa ang kanyang lakas. Huwag mo nang isipin iyon. Mas pipiliin ko pang mamatay. Ang paghahangad ng Supreme Emperor Dark Knight ay napakahirap dahil alam niya kung ano ang malapit nang mangyari. Si Zhao Fang ay kalahating nag-aalala at kalahating masaya.
Kinailangan niyang maghinay-hinay sa paggamit ng Dark Heart Seal o baka masira ang kamalayan ng Supreme Emperor Dark Knight. Kung mas malakas ang paghahangad at layunin ng isang tao, mas maraming lakas at potensyal na minsan nilang inalipin. Supreme Emperor Dark Knight, mayroon akong ilang 100 Origin Sacred Honey. Kung pumayag kang pagsilbihan ako sa loob ng 100 taon, hahayaan kitang mabuhay at bibigyan ka. Pangako ni Zhao Feng. Nagsimulang mag-isip si Supreme Emperor Dark Knight. Mamatay, o maging isang Sacred Lord at mabawi ang iyong kalayaan pagkatapos ng 100 taon. Pagkatapos sabihin iyon, inilipat ni Zhao Feng ang kanyang Dark Heart Seal sa maximum at itinatak ito sa kaibuturan ng kaluluwa ng Supreme Emperor Dark Knight. Makalipas ang 1 oras. Guro. Isang lalaking hindi tao na may pares ng pakpak ng paniki ang kalahating nakaluhod sa harap ni Zhao Feng. Siya ay may mahinang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng paggalang. Pumasok ka at pagalingin mo ang iyong sarili. Huwag mag-alala tungkol sa mga mapagkukunan. Tinanggaw ni Zhao Feng ang kanyang ulo bilang kasiyahan. Shua. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, inilagay niya ang Supreme Emperor Dark Knight sa Misty Spatial World. Ang Misty Spatial World ay napuno ng mga mapagkukunan, kaya mabilis na makakabawi ang Supreme Emperor Dark Knight. Humigit kumulang kalahati ng oras na inabot sa paggawa ng tsaa mamaya, bumalik si Zhao Feng sa Dux Palace ng mag-isa. Duke. Si Zhao Feng ay nagpapasalamat na ibinalik ang Cloud Silkworm Saint Butterfly kay Duke Nanfeng. Zhao Feng, buti naman at nakabalik ka. Inalis ni Duke Nanfeng ang Cloud Silkworm Saint Butterfly at siniyasat si Zhao Feng. Napagtanto niya na walang mga palatandaan ng labanan sa katawan ni Zhao Feng. Hindi bababasa, walang malinaw na mga palatandaan ng pinsala. Nangangahulugan ito na mayroon lamang 2 posibleng resulta. Ang una ay nagpalitan lang sila ng ilang suntok bago maghiwalay, o hindi man lang sila nag-away. Ang pangalawa ay madaling tinapos ni Zhao Feng ang Supreme Emperor Dark Knight nang walang anumang pinsala sa kanyang sarili, ngunit posible ba iyon? Zhao Feng, kailangan mong mag-ingat. Ang Supreme Emperor Dark Knight ay hindi madaling sumuko pagkatapos mabaigo. Siya ay napakatyaga at kayang maghintay ng ilang taon o kahit na mga dekada. Nagbabala si Duke Nanfeng sa tame time na tono. Ang sinumang tao ay magkakaroon ng mga sandali kapag ang kanilang mga kapintasan ay nahayag, at ang mabubuting mamamatay tao ay lubos na makakaunawa sa mga sandaling iyon. Hindi kakaiba para sa mga asasin na pumatay ng isang taong mas malakas kaysa sa kanilang sarili. Duke, pwede kang magpahinga. Ang Supreme Emperor Dark Knight ay hindi na muling magdudulot ng gulo para sa iyo o sa akin. May kumpiyansang sabi ni Zhao Feng. Nang marinig iyon, napasigaw si Duke Nanfeng sa pagkabigla. Pwede bang? Natapos mo ang Supreme Emperor Dark Knight. Maaari mong ilagay ito sa paraang iyon. Hindi gaanong nagpaliwanag si Zhao Feng. Hindi pa niya gustong malaman ng lahat ang tungkol sa Supreme Emperor Dark Knight dahil isa siya sa mga trump card ni Zhao Feng sa hinaharap. King of Gods, Kabanata 899. Paglikha ng isang underground assassination organization. Binigyan ni Duke Nanfeng si Zhao Feng ng malalim na sulyap. Masasabi niya na ang kahulugan ni Zhao Feng ng pagtatapos ng Supreme Emperor Dark Knight ay tiyak na hindi simple. Bago siya umalis, nagsalita si Zhao Feng sa tono ng pagsisiyasat. Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay nakabawi na sa pinakamataas nito sa bawat aspeto. Iniisip ko kung payag ba ang Duke na ipagpalit ito para sa isang pagkakataong makapasok sa Mystic Light Realm. Nang marinig iyon, isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Duke Nanfeng habang tinitingnan niya si Zhao Feng ng mahabang panahon. Ngumiti si Zhao Feng at nanatiling kalmado laban sa mahinang panggigipit ng isang quasi-sacred lord. Alam ng mga nakakakilala kay Duke Nanfeng na ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay kanyang kayamanan. Hindi lang malakas ang kakayahan nito, malaki rin ang kahulugan nito sa kanya sa personal na antas, kaya sinusubok lang ni Zhao Feng ang kanyang kapalaran. Labis siyang naantig sa Cloud Silkworm Saint Butterfly. Ang pinakamahalagang bagay ay mayroon siyang 10 bahagi ng 100 Origin Sacred Honey na natitira, upang maibigay niya ang isa sa Cloud Silkworm Saint Butterfly at tulungan itong makapasok sa Mystic Light Realm. Zhao Feng, kailangan kong pag-isipan ito sandali.
Nag-isip si Duke Nanfeng ng mahabang panahon bago sumagot. Labis na nagulat si Zhao Fang. Noong una ay naisip niya na agad na tatanggi si Duke Nanfeng. Siyempre, kailangan handa ka kasi hindi naman mataas ang pagkakataong na pumayag ako. Kung ito ay ibang tao o iba pang mungkahi, hindi ko naiisipin iyon. Dagdag ni Duke Nanfeng. Naiintindihan ko. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang. Nagulat na siya na pinag-iisipan ito ni Duke Nanfeng. Malinaw na alam din ni Duke Nanfeng na si Zhao Fang ay mayroong 100 Origin Sacred Honey. Pagkatapos ng lahat, kalahating taon na ang nakalipas mula nang matapos ang Divine Illusion Dimension. Ang pagpasok sa Mystic Light Realm ay ang pangarap ni Duke Nanfeng. Malaki ang pagbabago ng kanyang kapalaran kung nagawa niyang gawin ang hakbang na iyon, ngunit malaki rin ang kahulugan ng Cloud Silkworm Saint Butterfly sa kanya, at ang halaga nito ay lumampas din sa 100 Origin Sacred Honey. Duke, pag-isipan mo muna. Bukod sa 100 Origin Sacred Honey, magbibigay din ako ng ilang maalamat na mga bato na magagamit sa paggawa ng substandard god weapon. Ang pinagsamang halaga ng lahat ng ito ay tiyak na lalampas sa Cloud Silkworm Saint Butterfly. Ibinigay ni Zhao Fang ang kanyang panig sa deal. Alam niya na ang halaga ng Cloud Silkworm Saint Butterfly ay lumampas sa isang bahagi ng 100 Origin Sacred Honey dahil ang origin pollen nito ay maaari ring magpataas ng pagkakataon ng isang tao na makapasok sa Mystic Light Realm. Ang tanging problema ay ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay may limitadong supply ng origin pollen, at ang pagbibigay ng labis ay makakaapekto sa potensyal at paglaki nito. Nangangailangan din ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ng 100 taon para mamigay ang susunod na batch ng origin pollen. Kung pilit itong ibibigay, halos tiyak na mawawalan ito ng pag-asa na makalusot sa Mystic Light Realm. Mga maalamat na bato na maaaring lumikha ng mga substandard god weapon. Bumilis ng kaunti ang tibok ng puso ni Duke Nanfeng habang pinaalis niya si Zhao Fang gamit ang kanyang mga mata. Sa ngayon, siya ay isang quasi-sacred lord, at sa isang bahagi ng 100 Origin Sacred Honey, halos garantisadong makakalusot siya. Ang mga maalamat na bato at metal ay maaaring magpapahintulot sa kanya na lumikha ng isang substandard na sandata ng Diyos, o sa pinakakaunti, isang sandata na ang kapangyarihan ay malapit sa isang substandard na sandata ng Diyos. Ito ay magpapalaki sa kanyang lakas sa pakikipaglaban at makakabawi sa pagkawala ng Cloud Silkworm Saint Butterfly. Bumalik si Zhao Fang sa kanyang garden building. Brother Zhao. Isang boses ang narinig mula sa hardin. Prinsesa. Nagulat si Zhao Fang habang nakatingin kay Prinsesa Yuking na palihim. Ito ang unang pagkakataon na hinanap niya si Zhao Fang matapos siyang sabihin ni Duke Nanfeng. Bahagyang sumakit ang ulo ni Zhao Fang nang makita siya. Brother Zhao, hindi kita guguluhin. Gusto ko lang tulungan mo akong paamuin ang isang unggoy. Sinabi ni Prinsesa Yuking kay Zhao Fang kung bakit siya narito. Dahil siya ay naging isang may sapat na gulang kamakailan lamang, nakatanggap si Prinsesa Yuking ng regalo mula sa Great Gun Imperials. Ang Regalong ito ay isang high-tier na uri ng unggoy na alagang hayop. Oo naman, tutulungan kita. Tumanggo si Zhao Fang bilang pagsang-ayon. Hindi na niya kailangang gawin ito sa kanyang sarili. Ang munting pas ang magnanakaw ay higit pa sa sapat. Prinsesa, ano ang ibig sabihin ng Cloud Silkworm Saint Butterfly sa iyong ama? Tanong ni Zhao Fang. Nag-aalala ito kung makukuha niya ang Cloud Silkworm Saint Butterfly, isang espiritual na alagang hayop na may linya ng dugo ng 10,000 ancient races. Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay ibinigay sa aking ama ng aking lola sa tuhod bago siya namatay. Sinagot ni Prinsesa Yuking ang tanong ni Zhao Fang, at agad niyang naintindihan. Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay may malaking sentimental na halaga kay Duke Nanfeng. No wonder masyado siyang nag-alinlangan sa pagpapalit nito. Mukhang hindi masyadong mataas ang pagkakataon na pumayag si Duke Nanfeng. Bulong ni Zhao Fang sa kanyang puso. Sa loob ng kanyang cultivation chamber, umupo si Zhao Fang at pinagsama ang kanyang kamalayan sa Misty Spatial World. Ang Little World ng Misty Spatial World ay napakalawak. Ito ay ilang beses na mas malaki kaysa sa Cloud Country. Sa sandaling ito, ang Supreme Emperor Dark Knight ay nakaupo sa isang sulok at tahimik na naglilinang. Ang mga pinsala ni Supreme Emperor Dark Knight ay pangunahin sa kanyang kaluluwa,
At habang mayroong ilang mapagkukunan mula sa Exiyang Palace na maaaring magpagaling ng mga kaluluwa, ang pinsalang dulot ng God Tribulation Lightning ay hindi madaling gumaling. Supreme Emperor Dark Knight, kailangan kitang lumikha ng underground assassination organization na katulad ng Black Screen Corner pagkatapos mong mabawi ang karamihan sa iyong mga pinsala. Sabi ni Zhao Feng. Sa pag-uulat sa Master, ang Black Screen Corner ay may sariling mga elite na responsable sa paghahanap ng impormasyon, pagpatay, pagtakas, at iba pa. Ang mga assassin lamang ay hindi sapat upang bumuo ng puwersa na katulad ng Black Screen Corner. Magalang na sagot ng Supreme Emperor Dark Knight at sinabi kay Zhao Feng ang kanyang mga iniisip. Hindi ito nakita ni Zhao Feng na kakaiba dahil, pagkatapos na maperpekto ang Dark Heart Seal, ang target ay mananatili sa kanilang mga individual na iniisip. Sabihin sa akin ang higit pa. Ang Black Screen Corner ay isa sa 3 pinakamalaking puwersa sa ilalim ng lupa. Ito ay may sariling mga ahensya ng impormasyon, mga mamamatay tao, mga paraan upang hugasan ang kanilang pera, at iba pa, at ito ay umiiral sa pagitan ng Lord Dynasty at ng mga puwersa ng paglilinang. Higit pa rito, ito ay palaging neutral. Hindi nila sinasanay ang sarili nilang mga assassin. Kahit sinong may sapat na lakas ay maaaring maging isang assassin at tanggapin ang lahat ng uri ng mga misyon. Ipinaliwanag ng Supreme Emperor Dark Knight, at tumango si Zhao Feng. Ang espesyalidad ng Black Screen Corner ay isang neutral na puwersa at hindi na kailangang umasa sa iba. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga ahensya ng impormasyon. Ang kailangan mo lang gawin ay lumikha ng isang organisasyon ng assassination. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mapagkukunan. Utos ni Zhao Feng. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang specialty, at bawat superpower ay kailangang magkaroon ng hiwalay na mga departamento. Walang alinlangan, ang Supreme Emperor Dark Knight ay nakatayo sa tuktok ng mundo ng pagpatay. Ang ikinatuwa at ikinagulat ni Zhao Feng ay ang mga ambisyon ng Supreme Emperor Dark Knight ay hindi maliit. Nakabuo na siya ng sarili niyang grupo ng mga elite sa underground world. Nangangahulugan ito na sa mga unang yugto ng pagbuo ng kanyang assassination organization, hindi magkukulang si Zhao Feng ng sinumang elite na miyembro. Ito ay isang bahagi ng 100 Origin Sacred Honey. Magagamit mo ito para makapasok sa Mystic Light Realm kapag hinog na ang oras. Nananatili pa rin ang pangako sa pagitan natin. Hanggat naglilingkod ka sa akin sa loob ng 100 taon, ibabalik ko sa iyo ang iyong kalayaan. Naglabas si Zhao Feng ng isang maliit na bote na naglalaman ng kalahating frozen na multicolored honey. Salamat sa iyo, Master. Kinuha ng Supreme Emperor Dark Knight ang maliit na bote ng 100 Origin Sacred Honey na may nanginginig na kamay. Sa kanyang kasalukuyang lakas at sa tulong ng 100 Origin Sacred Honey, ang kanyang mga pagkakataon na matagumpay na makapasok sa Mystic Light Realm ay umabot sa 40 hanggang 50%. Siyempre, bago iyon, kailangan niyang bumawi sa kanyang peak state. Sa isa pang sulok ng Misty Spatial World, siniyasat ni Zhao Feng ang sitwasyon ng 5 Poison Distinct Bees. Ang mga bubuyog na ito ay lumaki ng husto pagkatapos umalis sa Divine Illusion Dimension. Halos lahat sila ay naging mga piling bubuyog na maihahambing sa kalahating hakbang na hari. Mayroong 7 o 8 daang mga bubuyog sa bilang, at mayroong malapit sa 100 Vikings. Gayunpaman, ang bilang ng mga Bee Emperors ay medyo mababa pa rin. Mayroon lamang 8, ngunit kahit na noon, labis na nagulat si Zhao Feng. Ang layunin niya ay alisin ang mga mahihina at palakihin silang lahat para maging Vikings. Ang pag-iisip pa lang ng libu-libong Vikings ay nakakatakot na. Sapat na iyon para mapa-address maging ang mga Sacred Lord. Maraming oras at mapagkukunan ang kakailanganin para maabot nila ang yugtong iyon. Binawi ni Zhao Feng ang kanyang kamalayan. Nagpasya siyang manatili sa Dux Palace dahil may hinihintay siya, ngunit hindi sigurado si Zhao Feng kung talagang darating ang taong iyon. Ipinikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata at nagsimulang tahimik na magtanim sa loob ng silid. Bago dumating ang Supreme Emperor Dark Knight, si Zhao Feng ay nasa kritikal na sandali ng pag-abot sa 8 antas ng Wind Lightning Technique, at ngayon ay magpapatuloy na siya sa paglusot. Dahil sa kanyang makapangyarihang layunin at sa dami ng mga mapagkukunan na mayroon siya, si Zhao Feng ay walang anumang bottleneck sa pagpasok.
Makalipas ang ilang araw, nagsimulang mabuo ang berde at asol na whirlpool sa hangin sa itaas ng gusali ni Zhao Fang. Ang aura ng whirlpool ay lubhang magulo habang ang tubig at kahoy ng hangin na kidlat ay patuloy na umiikot. Pagkalipas ng 10 araw. Weng! Boom! Isang kislap ng nagninangas na pula ang lumitaw sa gitna ng wind lightning whirlpool at nagpalabas ng magulong aura ng apoy at kidlat. Kasabay nito, ang Wood of Wind Lightning sa loob ng True Yuan Dimension ni Zhao Fang ay lumawak at nabuo ang ikatlong elemento ng 5 Elemental Wind Lightning Technique, ang Fire of Wind Lightning. Dahil nililinang niya ang 5 Elemental Wind Lightning Technique, ang True Yuan Dimension ni Zhao Fang ay iba sa iba pang normal na Void God Realms. Ang kanyang crystal core ay may manipis na layer na naghati sa Water of Wind Lightning bukod sa Wood of Wind Lightning. Sa kanila, ang Water of Wind Lightning ang orihinal, kaya ito ang may pinakamataas na dami. Ang Water of Wind Lightning ay maaaring gawing Wood of Wind Lightning, at ngayon, isa pang manipis na layer ang lumitaw pagkatapos ng Wood of Wind Lightning upang paghiwalayin ito mula sa Fire of Wind Lightning. Ang Fire of Wind Lightning ay katulad ng Scarlet Destruction Wind Lightning ng kanyang nakaraang buhay. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit matagumpay itong nabubuo ni Zhao Fang ng napakadali. Ang Fire of Wind Lightning ay may pinakamalakas na opensa at kapangyarihan. Maaari din itong palakasin ang mga lihim na diskarte sa labanan tulad ng Wings of Wind at Lightning. Si Zhao Fang ay patuloy na bumubuo ng Fire of Wind Lightning. Kasabay nito, kumuha siya ng ilang Fire Elemental Resources mula sa Misty Spatial World upang mapataas ang kanyang kahusayan. Sa isang kisap mata, isa pang buwan ang lumipas, at si Zhao Fang ay ganap nang nakapasok sa ikawalong antas ng Wind Lightning Technique. Sa sandaling ito, isang matangkad na pulang bit ng Wind Lightning ang sumakop sa halos 1/4 ng espasyo sa loob ng kanyang True Yuan Dimension. Nararamdaman ni Zhao Fang ang kanyang kultibasyon na unti-unting lumalapit sa mga huling yugto ng antas ng hari. Weng! Pinaikot niya ang Fire of Wind Lightning upang pinuhin ang kanyang Sacred Lightning Body at nalaman niyang epektibo ito. Ang Golden Kun Sacred Lightning Body na nasa huling yugto ng 5th level ay hindi nag-improve ng ilang sandali, ngunit pagkatapos na pino ng Fire of Wind Lightning, nagpakita ito ng mga senyales ng papalapit na sa pinakamataas na ikalimang antas. Napagtanto ni Zhao Fang na siya ay kasalukuyang nasa isang yugto kung saan ang kanyang lakas ay mabilis na tumataas. Panahon na para gamitin ang 100 Origin Sacred Honey. Kumikislap ang mga mata ni Zhao Fang nang lumitaw ang isang maraming kulay na bote ng pulot sa kanyang kamay. King of Gods, Kabanata 900. Pakikipaglaban sa Nine Darkness Demonic Lord. Si Zhao Fang ay may 9 na bahagi ng 100 Origin Sacred Honey na natitira pagkatapos ibigay ang isa sa Supreme Emperor Dark Knight. Kailangan niya ng 3 bahagi para sa kanyang sarili. Ang una ay gagamitin kapag siya ay malapit nang maabot ang limitasyon ng ikalimang antas ng Sacred Lightning Body, ang pangalawa ay gagamitin kapag siya ay malapit nang makapasok sa Mystic Light Realm, at ang pangatlo ay gagamitin upang makalusot sa ika-6 na antas ng Sacred Lightning Body. Sa katotohanan, ang paggamit ng 100 Origin Sacred Honey ng higit sa isang beses ay makakabawas sa mga epekto nito, kaya ang paggamit ng higit sa 3 bahagi o kahit na 2 lang ay mag-aaksaya ng ilan sa halaga ng 100 Origin Sacred Honey. Gagamitin ko ang isang bahagi ng 100 Origin Sacred Honey kapag napino ng Fire of Wind Lightning ang aking katawan hanggang sa pinakamataas na ikalimang antas ng Sacred Lightning Body upang lumikha ng isang matibay na pundasyon para sa ika-6 na antas ng Sacred Lightning Body at ang Mystic Light Realm. Saglit na nag-isip si Zhao Fang bago pinigilan ang pagnanais na gamitin ang 100 Origin Sacred Honey ngayon. Sa kalaunan ay ginamit niya ang 100 Origin Sacred Honey, mas magiging epektibo ito. Naghihintay si Zhao Fang para sa perpektong sandali. Sa loob ng silid, si Zhao Fang ay patuloy na sumisipsip sa God Tribulation Lightning. Ang kanyang 10,000 Divine Thoughts Technique ay maaaring hatiin sa ilang mga pag-iisip habang wala pa siya sa kritikal na sandali ng paglusob. Ang pagsipsip sa God Tribulation Lightning ay isang pang-araw-araw na gawain. Weng! Mahigit sa 1,500 simbolo ng God Tribulation Lightning ang kumikinang sa kanyang Purple Soul Sea, at ang mga kidlat ay nagpatuloy sa pagpino sa kanyang kaluluwa. Ang Purple Soul Sea ni Zhao Fang ay umabot na sa 1,000 yarda na limitasyon ng kanyang nakaraang buhay,
at ito ay mas condensed kaysa dati. Ang kanyang kaluluwa ay halos lumampas sa hanay ng mga emperor at malapit nang maabot ang antas ng Mystic Light Realm Sacred Lords. Malapit ko nang simulan ang pagsipsip ng God Tribulation Lightning sa aking Wind Lightning True Yuan. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Zhao Fang. Sa buhay na ito, hindi niya ginamit ang kanyang True Yuan para sumipsip ng masyadong maraming God Tribulation Lightning. Sa halip, sinimulan niyang gawin ito pagkatapos na maunawaan ito ng mas lubusan. Ang Wisps of God Tribulation Lightning ay pinakawalan mula sa mga marka ng God Tribulation Lightning sa loob ng kanyang Purple Soul Sea at sumanib sa dimensyon ng kanyang True Yuan. Gayunpaman, ang kanyang True Yuan ay napakakapal sa kanyang True Yuan dimension. Pagkatapos magsama sa lahat ng True Yuan, ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay maaaring mabawasan ng husto. Maaari lamang piliin ni Zhao Fang na pagsamahin ito sa Fire of Wind Lightning ngayon. Hindi lamang ang lakas ng Open Sea nito ang pinakamalakas, mayroon din itong pinakamaliit na dami. Ang pagsasama nito sa Fire of Wind Lightning ay nangangahulugan na ang God Tribulation Lightning ay makakapaglabas ng buong kapangyarihan nito. Nang gagawin ito ni Zhao Fang, isang hindi kanais-nais na paghahanap ang dumating sa Dux Palace. Habang naglilinang si Zhao Fang, naramdaman niyang nagsimulang mag-freeze ang kanyang True Yuan at ang kanyang bloodline. Maging ang kanyang kaluluwa ay naging mabigat sa hindi malamang dahilan. Isang napakagandang aura ang lumitaw at naapektuhan ang buong Dux Palace. Ang aura na ito ay tila namumuno sa lahat ng bagay at ginawa ang Yuan Qi sa bawat direksyon, na parang yumuyuko ito sa isang santo. Ang lahat ng Yuan Qi, kabilang ang True Yuan, mga bloodline, at intent ay hindi nakatakas mula sa pagsupil ng aura na ito. Itong aura. Itinaas ni Zhao Fang ang kanyang ulo, at bumagsak ang mga alon sa kanyang puso. Ang kalangitan sa loob ng ilang libong milya ay tila madilim na parang bumaba ang dilim. Sa sandaling ito, lahat sa loob ng ilang libong milya mula sa Dux Palace ay pumasok sa isang mundo ng kadiliman. Ang Dux Palace ay naging patay na tahimik. Hindi mabilang na mga nilalang ang natigilan at hindi man lang makapagsalita. Ang kapangyarihang ito ay maaaring magpalipat-lipat sa langit at lupa, at hindi pa ito nakita kailanman. Sa isang side hall ng Dux Palace, Duke Nanfeng, dapat mong malaman ang dahilan kung bakit ako naririto. Isang demonic lord na nakasuot ng itim na damit at natatakpan ng kadiliman ay dahan-daang nagsalita. Ang kanyang estado ng pag-iral ay umakyat, at ang kanyang mga mata ay itim. Ang kanyang layunin ay tila naglalaman ng isang kapangyarihan na maaaring makabasag ng langit at lupa. Ang kanyang tinig ay umalangaw-ngaw sa buong hangin tulad ng pinuno ng langit at lupa. Parang walang makakalaban sa kanyang kalooban. Ang normal Void God Realms ay malamang na hindi makakapagsalita o makahinga man lang. Ang lahat ay pinigilan, kabilang ang pagdaloy ng dugo. 9 Darkness Demonic Lord, isa kang Mystic Light Realm Sacred Lord. Sulit ba talaga para sa iyo na personal na kumilos laban sa isang junior? At saka, kahit payag ako, ang kapangyarihan ng mga imperial ay hindi dapat maliitin. Huminga ng malalim si Duke Nanfeng at sinabi. Ang bawat kilos at galaw niya kasama ang paghinga ay mas mabigat kaysa karaniwan dahil sa aura ng isang Mystic Light Realm. Ito ay nasa ilalim pa rin ng batayan na sinadyang itago ito ng kabilang partido, kung hindi, ang aura lamang mula sa isang Sacred Lord ang maaaring mag-lockdown sa espasyo at agad na pumatay ng higit sa 99% ng mga nilalang sa loob ng Dux Palace. Ang Mystic Light Realm Sacred Lords ay nakatayo sa tuktok ng panahong ito, at ang makita ang sino man sa kanila ay napakahirap. Ang Zhao Feng na iyon ay ang Left-Eyed Heavenly Emperor na sikat sa buong Kang Ocean, hindi isang hindi kilalang junior. Ang 9 Darkness Palace ay magbabayad sa Dux Palace para sa mga pagkalugi nito. Kung tungkol sa kapangyarihan ng mga imperial, ako mismo ang pupunta sa Grand Imperial Hall at humingi ng tawad sa kanila. Ang mga salita ng 9 Darkness Demonic Lord ay mabilis at hindi nasagot. Dahil kinuha niya ang pagkakakilanlan ng Left-Eyed Heavenly Emperor, kung gayon walang magsasabi na siya ay isang bully. Babayaran din niya ang mga pagkalugi ng Dux Palace at mananagot sa pagkawala ng mukha mula sa mga imperial.
Ang Nine Darkness Demonic Lord ay mayroon lamang isang layunin, at iyon ay ang makuha si Zhao Fang. Ang ekspresyon ni Duke Nanfeng ay kumurap saglit bago umiling. Demonic Lord, pasensya na, pero kaibigan ko si Zhao Fang. Paano ako titingnan ng iba kung ibibigay ko lang siya? Hindi nagawang labanan ni Duke Nanfeng ang Nine Darkness Demonic Lord para sa pampublikong dahilan, kaya kinuha niya ang card na pribadong relasyon. Ano man ang mangyari, gagawin niya ang kanyang makakaya. Duke Nanfeng, hindi mo ba ako binibigyan ng mukha? Nagalit ang Nine Darkness Demonic Lord, at nagsimulang umikot ang kadiliman sa paligid niya. Boom! Ang bloodline ni Duke Nanfeng at True Yuan ay nagsimulang manginig at kumalusko sa ilalim ng Nine Darkness Demonic Lord's intent. Ito ay nasa ilalim pa rin ng katotohanan na naabot niya ang antas ng isang quasi-sacred lord. Bukod sa Sky Suspension Palace, ang pinuno ng Cultivation World, sino pa ang kailangang harapin ng Great Gun Imperials? Si Duke Nanfeng ay hindi nagpakita ng mga palatandaan ng kahinaan habang ang isang hindi nakikitang kapangyarihan ng Providence ay bumuo ng mga dragon sa hangin, na umikot sa kanyang katawan at nagpababa ng presyon na kailangan niyang harapin. Draconic Providence ng Lord Dynasty. Medyo naging pangit ang ekspresyon ng Nine Darkness Demonic Lord habang nakatingin kay Duke Nanfeng. Ang Draconic Providence ay hindi lamang normal na Providence. Ito ay isang kapangyarihan na tanging mga pure-blooded upper echelon Imperials lang ang makokontrol, at ito ang pangunahing dahilan kung bakit ang Great Gun Imperials ang namumuno. Alam ng Nine Darkness Demonic Lord na binabalaan siya ni Duke Nanfeng tungkol sa kung sino ang tunay na pinuno ng sona ng kontinente. Ang quasi-sacred lord ay nireranggo si Duke Nanfeng na may Draconic Providence at ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay may kakayahang lumaban-laban sa isang sacred lord. Lamang sa dalawa ay nasa isang pagkapatas. Duke. Isang batang kulay lila ang pumasok sa gilid ng bulwagan. Zhao Fang. Parehong tiningnan ni Duke Nanfeng at ng Nine Darkness Demonic Lord ang kabataang ito. Naramdaman ni Zhao Fang na ang lahat ng kapangyarihan sa loob ng bulwagan ay pinigilan ng aura ng isang Mystic Light Realm. Ang estado ng pag-iral at kapangyarihan ng Nine Darkness Sacred Lord ay lumampas sa mga limitasyon ng mga mortal na katawan at umabot sa isang hindi kapani-paniwalang antas na nagbigay sa kanya ng kakayahang pangasiwaan ang langit at lupa, na parabang tinitingnan niya ang mga langgam. Ikaw si Zhao Fang. Kung ayaw mong makapinsala sa sinumang inosente, sumama ka sa akin. Walang emosyong sabi ni Nine Darkness Demonic Lord, at naramdaman ni Zhao Fang na bumigat ang kanyang katawan at kaluluwa sa kanyang tingin. Sa sandaling ito, ang bawat kilos ni Zhao Fang, kabilang ang kanyang mga iniisip, ay mas mabagal kaysa karaniwan. Hindi alam kung sino ang mananalo, ngunit isang bagay ang sigurado, kapag nagsimula na silang lumaban, si Zhao Fang ay agad na mapipigilan. Sige, sasama ako sayo. Ang mga mata ni Zhao Fang ay kalmado, at ang Nine Darkness Demonic Lord ay huminto sandali. Napatay ni Zhao Fang ang ilang pinakamataas na emperors ng Nine Darkness Palace. Pumayag talaga siyang umalis ng masunurin. Nagbago ang ekspresyon ni Duke Nanfeng. Zhao Fang, huwag kang matakot sa kanya. May utang akong pabor sa iyo, at maaari nating labanan ang isang Sacred Lord gamit ang ating pinagsama-samang lakas. Si Zhao Fang, Duke Nanfeng, at ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay talagang may kakayahan na labanan ang Nine Darkness Demonic Lord. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang lakas ay lumampas sa pinakamataas na Emperor, at pareho silang nasa antas ng isang quasi-sacred lord. Iyon ay tiyak na bagay na hindi gustong makita ng Nine Darkness Demonic Lord. Hindi siya natakot sa dalawang ito, ngunit nag-iingat siya sa mga Great Gun Imperial, o mas tiyak, sa Grand Imperial Hall. Salamat. Gayunpaman, habang maaari mo akong protektahan kahit sandali, hindi mo ako mapoprotektahan magpakailanman. At saka, umaasa ako na suklian ni Duke ang pabor na iyon pagkatapos makapasok sa Mystic Light Realm. Ngumiti si Zhao Fang at tinanggihan si Duke Nanfeng. Bumantong hininga siya sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na darating ang Nine Darkness Demonic Lord, isang walang kapantay na pag-iral. Zhao Fang, ikaw. Hindi makapaniwala ang mga mag-aaral ni Duke Nanfeng. Sa kanyang pag-unawa, si Zhao Fang ay hindi gagawa ng anumang bagay na hindi niya pinagtitiwalaan.
Shua. Sa isang kislap ng wind lightning, si Zhao Fang ay tumalon sa hangin sa itaas ng Dok's Palace at umungal sa pagtawa. Masyado akong nag-iisa sa mga emperor. Matagal ko nang hinihintay ang ganitong labanan. Boom! 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 Sa sandaling iyon, lumabas ang intent mula sa mga mata ni Zhao Fang at kumulog sa loob ng Soul Dimension. Nagsimulang mag-alab ang kanyang intent at bloodline habang nag-aapoy ang kanyang battle intent. Anong makapangyarihang layunin? Naglakas loob si Zhao Fang na hamanin ang isang Mystic Light Realm Sacred Lord. Ang ilan sa mga eksperto sa loob ng Dok's Palace ay natigilan. Tumingin si Duke Nanfeng sa kabataang puno ng hangarin sa labanan. Ang ganitong uri ng tapang at pagtitiwala ay isang bagay na kahit siya, isang quasi-sacred lord, ay wala. Brat, masasabi kong hindi ka pa nakipag-away sa isang sacred lord. Tumawa ang Nine Darkness Demonic Lord sa halip na magalit. Shua. Sa isang iglap, isang bahid ng itim na liwanag ang agad na sumara kay Zhao Fang. Bam! Isang malakas na pagsabog ang tumunog malapit sa barrier ng island zone habang ang isang matangkad na itim na demonic figure ay nakipagsagupaan sa isang maliit na golden blue giant. Ho! Ho! Bam! Isang pares ng higanteng iskarlata na kidlat na mga pakpak ang umusbong mula sa likod ng maliit na gintong asol na higanti bilang isang nagliliyab na suntok na putok sa hangin. Sa sandaling magkasagupaan sila, umalangaw ang mga pagsabog sa paligid ni Zhao Fang. Pang! Ang mga pakpak sa likod ni Zhao Fang ay kumupas at halos mabali. Sa isang suntok lang, ang kanyang True Yuan at Bloodline ay halos mapa-atres ng malakas na liwanag ng demonyo na maaaring supilan ang langit at lupa. Sa kabutihang palad, ang kanyang katawan at kaluluwa ay parehong napakalakas, kaya hindi siya malubhang nasugatan. Brat, 40% iyon ng lakas ko at bahagya ka lang nasugatan. Aaminin kong minamaliit kita. Ang itim na figure ni Nine Darkness Demonic Lord ay huminto saglit bago muling tumalon patungo kay Zhao Fang na may kasamang demonyong liwanag na maaaring tumagos sa anumang bagay sa daan nito.